Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ugay. Taong 1981, Dolho, Leyte. Noong mga panahong ito, ama ng 3 supling itong si Ugay. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang asawa, buhat sa mga ginawa nitong pangangaliwa. Nanghihinayang man siya sa binuo nilang pamilya, hindi na yun mahalaga. Wala rin naman kasi siyang pagpipilian sa kadahilanang para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang ganoong pagkakamali. Mas pipiliin niya pang mabuhay ng mag-isa kaysa araw-araw itong makita. Dahil sa ganun niyang paninindigan, pilit niyang kinakaya na buhayin ang kanyang mga anak na nasa mga murang edad pa. Upang makaraos sila sa kanilang pang-araw-araw, buong maghapon siyang nagbabanat ng buto sa bukid. May mumunti kasi silang sakahan doon na siya namang pinagtatamnan niya ng mga saging. Kapag anihan ito, naglilibot siya ng maruya at iba pang kakanin, pandagdag kita. Ang salaping nakukuha niya sa pagbebenta, pinagtitiisan niyang ipunin para kapag dumating ang araw na nagigipit sila, meron at meron siyang mahuhugot. Kapag tapos na ang anihan ng kanyang mga pananim, balik naman sa dati ang kanyang gawain. Ang importante, kumikita araw-araw. Ayon kay Ugay, ang malimit niya noong trabaho ay pagkakatay ng manok sa isang tindahang nagbebenta ng karne nito. Kailangan wala siyang sugat sa kamay upang hindi siya masilip ng kanyang amo. Sa oras kasi na may sakit siya sa balat o may sugat kahit maliit, medyo nagdadalawang isip na ito na mabigyan siya ng trabaho. Kung hindi niyo kasi na itatanong, napakasensitibo ng amo nilang yun. Gusto nito palaging malinis sila, gawa ng naniniwala yung malaki ang epekto nito para sa kanilang mga mamimili. Bukod kasi sa tabi ng tindahan nila yon kinakatay, marami rin ang napapadaan para tumingin sa kanilang mga gawa. Yung iba kahit may mga ulam na, napipilitan pa ring bumili. Ang dahilan kasi ng mga ito, malinis ang kanilang pagkakatay ng manok. Sa loob ng 2 taon niya doong pagtatrabaho, 2 lang silang nagtagal sa ilalim ng poder nito. Ang mga nagdaan kasing trabahador, bukod sa palaging lumiliban, di rin yun nakikitaan ng katapatan. Dahil sa ganoong pangyayari, nagkaroon ng matinding pagmamalabis ang amo nila na humanap ng mga taong mapagkakatiwalaan talaga. Sa pagdating naman ng puntong nagtrabaho na sila sa ilalim ng pamamahala nito, nagpa siya yung wag na silang pakawalan. Pabor naman yun para kay Ugay, kaso lang habang tumatagal, napapansin niya ang pag-iba ng ugali ng kanyang kasama. Di niya mawari kung anong nais nitong palabasin. Gawa ng pakiramdam niya, palagi itong nakikipagkompetisyon sa kanya. Siyempre dahil sa ayaw naman niya ng gulo, iniiwasan niya talaga ito. Napakahirap gawin ang bagay na yun kay Ugay, lalo pat araw-araw silang magkasama. Pilit naman niya yung pinakikisamahan, ngunit unti-unti na ring dumating sa punto na nasasagad na siya. Isang umaga, bago magsimula ang kanilang trabaho, bigla naman siyang kinumpronta ng taong yon. Tapatan nitong inilahad sa kanya. Hindi nito nagugustuhan ng mga pamamaraan niya para magpabango sa kanilang amo. Dagdag pa nito, ayaw nito ng mga sipsip na tao, kaya kung hindi niya titigilan ng ganoong gawain, may posibilidad lang na magkabanggaan sila. Harap-harapan ding dinamay ng taong yon ang kanyang mga anak, kaya nung hindi na makapagpigil itong si Ugay, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang kanyang sundang, sabay taga sa mukha nito. Mabuti na lang, bago pa man bumao ng talim na yan, naiwasan niyo ng kanyang katrabaho, kaya sa halip na magtamo ito ng matinding pinsala, natapyasan lang nito ng halos kalahati ang ilong at pisngi nito. Dahil sa pangyayaring yan, agad naman silang nagpang-abot, dahilan para mapukaw ang atensyon ng amo nilang nagpapahinga.
Nang maalimpungatan naman yon sa ingay na kanilang ginawa, agad naman yung kumuha ng barel, sabay walang habas sila nitong pinaputukan. Matapos ang pangyayari, pansamantalang natigilan ang mga kaganapan sa baryo. Lahat ng taga roon, mabilis na lumapit sa kanilang kinaroroonan para makiusyoso. Dumating na rin ang mga taga-barangay upang mangialam sa mga kaguluhang nagaganap. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman ni Ugay ang mga tanod na papalapit, hindi na rin siya nagdalawang isip na ibaba ang kanyang armas. Akala niya noon, dehado na talaga siya, pero paglapit naman ng mga ito, biglang kumaripas ng takbo ang kanyang kasama. Sumuot yon sa masusukal na talahib, kaya hindi na ito naabutan ng mga tanod. Dahil dito, inakala ng mga taong yon na ang katrabaho niya ang may sala. Siyempre, itong si Ugay naman, pinili na lamang na sumunod sa akala ng mga ito. Sa isip-isip niya kasi, wala namang nakakita sa kanilang pagtatalo, kaya maaaring hindi siya maasunto kung itatago niya ang tungkol dito. Isa pa, tumakbo ang kalaban niya, kaya hindi nito maipaglalaban ang kanyang sarili. Dahil sa ganoong sitwasyon, wala namang naghinala sa kanya ng masama. Sa halip ipinag-utos ng punong barangay nila na hanapin at hulihin yung katrabaho niya. Matapos naman ang naging investigasyon, doon na siya kinausap ng kanyang amo. Harap-harapan itong inilahad sa kanya na hindi nito nagustuhan ang eskandalong kanilang ginawa. Pagkarinig naman ni Ugay ukol sa bagay na yon, mapagpakumbaba naman niyang inilahad dito na hindi siya ang nagsimula. Dagdag pa niya na, inggiterong taong yon, kaya na may napilitan siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Pagkarinig naman ng amo niya sa kanyang naging rason, may hinahon naman siya nitong nilapitan. Sabay sagot sa kanya ng, "Hindi ko pinupunto kung sino ang may kasalanan sa inyo. Alam mo kasi, Ugay, yung si Tongtong, hindi ordinaryong taong mga magulang nun. Alam ko ring masama ang ugali niya noon pa. Pero dahil sa mga nalalaman ko tungkol sa pamilya nila, pinapasok ko siya rito. Aswang ang ama ni Tongtong, Ugay. Yun ang ikinakatakot ko para sa'yo." Pagkalahad naman ito ng mga kataga, ramdam naman niya ang matinding pagkasindak sa kanyang katawan. Gayunpaman sa kabila nito, hindi siya pinanghinaan. Sa isip-isip niya kasi, nakahanda naman siyang makipagpatayan kung yon ang nais ng katrabaho niya. Mariin niya ring pinanghawakan na hindi siyang nagsimula, kaya walang rason para makaramdam siya ng takot para sa sarili niyang kaligtasan. Kung mapatay man siya ng mga nilalang na yan, alam niya sa kanyang sarili na hanggang sa huli, kasama niya ang Panginoon na kanyang pinaniniwalaan. Ilang minuto pa ang dumaan, dala naman ng pangamba ng amo niya. Di na siya nito pinapasok sa araw na yon. Napilitan na rin itong magsara upang lisanin ng palihim ang lugar kung saan sila nagpang-abot. Dahil dito, nagmamadali namang bumalik si Ugay sa kanilang pamamahay. Pagsilay niya sa kanyang mga anak, kahit papaano nagkaroon naman siya ng katatagan sa problemang kasalukuyan niyang kinakaharap. Lumipas pa ang mga araw, hindi na muna siya bumalik sa baryo. Mas pinili niya noong ipagpatuloy ang gawain sa bukid para naman may makain sila sa mga araw ng tag-ulan. Kalakip din ng kanyang pagsasaka ay ang paghahasa niya ng kanyang mga sandata. Araw-araw din siyang nagsasanay sa paniniwalang darating ang araw na kinakailangan niyang ipaglaban ng kanyang pamilya. Para kasi kay Ugay, mas mainam na mamatay ng lumalaban kaysa habang buhay na mabuhay sa takot. Ayaw din niyang umalis sa lugar na yon kasama ang kanyang mga anak dahil ituturing siyang duwag ng pamilya nito. Maaari ring yon ang magiging daan upang mas magmalabis ang mga ito na hanapin silang mag-anak. Dahil sa ganun niyang kaisipan, kahit wala siyang alam pagdating sa lihim na karunungan,
pinili niyang manalig sa kanyang lakas at pananampalataya sa Panginoon. Bagaman maraming alam si Ugay ukol sa mga aswang, hindi niya rin maipagkakaila na medyo malawak ang saklaw ng kanyang mga nalalaman pagdating sa kahinaan ng mga ito. Hanggat hindi pa rin dumarating ang kanyang hinihintay na araw, palihim naman niyang kinausap ang kanyang mga kaibigan sa pagbabaka sakaling may aabot ito sa kanyang mga pangontra. Sa loob ng 2 araw na pagbisita niya sa mga ito, nalaman niya ang mga halaman na kalimitang pinangingilagan ng mga aswang. Natuklasan din niya ang tungkol sa mga bagakay na siya namang araw-araw niyang pinagkakaabalahan. Nang makalikom na siya ng sapat na dami nito, yon ang kanyang ipinalit sa bakod ng bahay nila. Para rin mas maging kasindak-sindak yon sa mga mata ng aswang, nilagyan niya ng tulis ang bawat dulo nito. Magkakahiwalay niya rin yung itinarak sa hangganan ng kanilang lupain, nang sa gayoy mabigyan ng maliit na puwang ang mga nilalang para makapasok. Kaya yung ginawa ni Ugay ay para mahulog ang mga ito sa mga naghihintay niyang patibong. Isa yun sa mga taktikang ginamit niya upang mapadali niyang mapaslang ang mga kasamahan nitong ganid sa karne ng tao. Matapos naman niyang maihanda ang lahat-lahat, doon na siya nagsimulang mangalap ng dagta ng badyang. Isang balde ang kinuha niyang dagta nito upang mailubog niya roon ng husto ang kanyang gagamiting pandobleng damit at sandata. Para kasi mas epektibo ang plano niya, kailangan niyang maituon ang atensyon ng mga nilalang ukol sa kung papaano nila maiilagan ang mga badyang. Para sa mga hindi nakakaalam, ang badyang ay isang uri ng gabi na kalimitang malalaki. Napakakate ng dagta nito at base na rin sa mga manggagamot, isa yon sa mga pangunahing pangontra laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sensitibo kasi ang balat ng aswang sa mga ganoong uri ng dagta, kaya kung sakali mang aksidente nila yung madikitan, mataas ang posibilidad na kakalat yon sa buo nilang katawan. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng mga aswang na malalagay sa ganoong sitwasyon dahil 100 ulit na mas makate ang dagta ng badyang sa kanilang mga balat. Base sa mga albularyong nakasubok na rin ito, inabot ng 3 araw ang pangangati ng mga nilalang. Sa loob ng mga araw na yon, walang patid yung umaatungal tuwing gabi. Hindi rin ito nakalabas sa kanilang bahay at pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdurusa, nasipat nila itong punong-puno ng sugat ang buo nitong katawan. Sa estado rin ng mga nilalang, halos muntik-muntika na yung bawian ng buhay. Dahil sa mga nalaman niyang yan, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob para kaharapin ang mga ito. Pagpatak naman ng sumunod na linggo, habang nagsasaka siya sa bukid, may nasipat siyang 2 binatilyo na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Pagsilay naman niya sa mga ito, tulala lang naman yung nakatingin sa kanya na parabang gusto lang nitong pagmasdan siya. Siyempre, pagsilay naman ni Ugay sa mga ito, sinubukan naman niya yung kausapin pero hindi yun sumagot sa kanyang mga katanungan. Nang akmang lalapitan niya ang mga taong yon, bigla na lamang yung sumuot sa talahiban hanggang sa tuluyan na itong mawala. Nang mapagtanto naman niya ang kakaibang akto ng mga ito, minabuti naman niyang bumalik na sa kanyang pamamahay. Kahit kasi 1 linggo na ang nakakalipas, hindi pa rin malimot-limot ni Ugay ang tungkol sa banta laban sa kanilang pamilya. Sa pagsapit naman ng hapon, mas lalo namang dumami ang mga taong napapansin niyang umaaligid sa kanila. Yung iba purong matatanda, tapos ang ilan naman, medyo bagito pa. Dahil sa ganoong sitwasyon, dali-dali naman niyang inutusan ng kanyang mga anak na pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Ang ginawa naman niya, tumambay na sa labas ng mag-isa, hindi alintana ang matinding panganib na kinakaharap niya. Sa pagsapit ng takip silim, agad naman niyang sinindihan ang sulo sa labas ng bahay. Gawa sa dagta ng goma ang pinagmumula ng siga nito, kaya alam niyang hindi yun kayang patayin ng presensya ng mga aswang.
Pagsilay naman dito ng mga nilalang na yan, nagsimula na itong lumapit sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Sa abot ng pagkakatanda ni Ugay, nasa 7 katao noon ang bumisita sa labas ng bahay niya. Lahat yon purong mga aswang dahil sa namumulang mga mata nito. Panay na rin ang pag-alulong ng kanilang aso, indikasyon na nakakaramdam ito ng matinding presensya mula sa mga bisita niya. Matapos naman niya yung masilayan, agad namang naagaw ang kanyang pansin nung katrabaho niyang kasama rin ng mga panauhin. Galit na galit yung nakatitig sa kanya habang mahigpit yung nakahawak sa sugat nito sa muka. Pagsilay naman niya rito, di naman niya maiwasang mapangiti habang nagwiwika doon. Kaya pala malakas ang loob mo dahil may pamilya kang ganto. Huwag ka mag-alala, Tongtong. Hindi kita tatakasan. Haharapin kita sapagkat yan naman ang gusto mo. Kung inakala mong mapapatay mo ako sa sarili kong pamamahay, nagkakamali ka. Kagaya ninyo, pinaghandaan ko rin ang pagdating ninyo. Nang marinig naman ng isang matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung umangil na parabang hindi nito nagustuhan ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, bigla naman niyang naramdaman ang tila bang pagbaliktad ng kanyang katawan. Alam niyang isa yun sa mga abilidad ng mga aswang. Kaya bago pa man siya mapasailalim nito, sapilitan naman siyang tumingin sa lupa habang pilit sinusugatan ang kanyang daliri. Kapag kasi naninigal po ang mga aswang, kailangan mong maibaling sa ibang lugar ang iyong paningin. Mas mainam ding makaramdam ka ng sakit upang hindi ito tuluyang bumalot sa iyong katawan. Alam niyo, Pinuno, napakamapanganib ng tigalpo dahil kung nataong isa ka lang pangkaraniwang tao, kaya ka nitong pasukahin ng pasukahin hanggang sa manuyot ang lalamunan mo. Sa oras din na mangyari ang bagay na yan, nakadepende na lamang sa aswang kung papatayin ka nila gamit lamang ang tigalpo. Dahil sa ganoong kaalaman, hindi maipagkakaila ni Ugay na pinaghandaan niya rin ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ng matanda na wala itong panama sa kanya, bigla naman yung umangil kasabay ng pag-utos nito sa lahat ng kanyang nasasakupan na magpalit anyo na. Pagkarinig naman ng 6 na aswang sa sinabi nito, hindi naman yung nagdalawang isip na sumunod. Pagpahid nila ng langis sa kanilang katawan, agad naman silang tinubuan ng malalapad na mga pakpak, kalakip ng paghaba ng kanilang mga daliri at kuko. Nagsimula na ring mawala ang kanilang mga kalamnan hanggang sa napansin niyang balat na lamang ang lumalapat sa mismong buto ng mga ito. Kung titingnan, maihina naman ang mga nilalang na yon. Pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi ito totoo. Sa kanyang pagmamasid kasi, kitang-kita niyang may kabigatan ng mga ito. Bukod kasi sa bumabao na sa lupa ang kanilang mga yapak, kitang-kita rin niyang halos maglaho na sa buong lugar ang mga damong nakapaligid. Hindi naglaon, dala na matinding galit ng mga nilalang na yon. Buong puwersa naman yung sumugod sa kinaroroonan niya. Pagdaan nito sa mga bagakay, sakto naman ang pag-apak ng mga paa nito sa mga patibong niyang nakabaon sa lupa. Mabilis na bumaon doon ang paa ng 2 aswang, dahilan para tumagos sa kanilang mga talampakan ang mga matatalas na bagakay. Sinubukan pa nila itong alisin, pero mabilis na pumasok sa kanilang mga ugat ang mga malahibla ng balahibo na tinik nito. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na nagkaroon pa ang mga nilalang ng pagkakataon para makaligtas sa tiyak na panganib. Nang mamatay na ang mga ito, labis naman itong ikinagalit ng matanda. Pagsilay naman ni Ugay na muli yung susugod sa kanyang kinaroroonan, hindi na rin siya nagdalawang isip pa na salubungin ang mga nilalang. Nang magpang-abot na sila, walang katakot-takot naman niyang pinagtatataga ang mga ito hanggang sa may napabuwal na siyang isa.
Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, pilit niya talagang pinuntirya yung kanyang katrabaho. Sa mga oras na yun kasi, tanging yun lamang ang gusto niyang makitang mamatay. Bitbit ang dalawang sundang. Matapang naman niyang pinagtatataga ang lahat ng humarang sa kanyang dinaraanan. Kahit ang matanda noon, hindi na rin siya nagawa pang mapigilan buhat sa kating na idudulot ng dagta ng badyang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagawa naman niyang malapitan ang nilalang na kanyang pakay. Paghahawak naman niya sa braso nito, buong puwersa naman niya yung hinila papalapit sa kanya, kasabay ng walang takot niyang pag-unday ng taga sa mismong braso nito. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw doon ni Ugay, agad namang naiwan sa kanyang kamay ang braso ng nilalang na yon. Pagdistansya naman ito sa kanya, hindi na rin yun nagdalawang isip na sunggaban siya, dahilan para bumaon sa kanyang balikat ang matatalas nitong mga pangil. Kahit alam ng nilalang na nababalot siya ng dagta ng badyang, hindi na ito nagdalawang isip, gawa ng maaaring napag-isip-isip nito na hindi na rin siya mabubuhay sa ganoong pinsala. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang panghihina, bigla naman yung napatitig kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag ka nang magmatigas pa, Ugay. Sabay na tayo sa impyerno." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman niyang dinukot ang isang maliit na garapon sa kanyang bulsa. Pagkakuha niya nito, agad naman niya yung inalisa ng takip, sabay patulo ng langis na nasa loob ng garapon. "Tong, alam mo ba ang laman nito?" "Batid kung napapansin mo na ngayon, purong dagta to ng makabuhay, Tong. Sabi nung matandang pinagtanungan ko, masusunog ang mga kaluluwa ninyo kapag nakainom kayo nito. Panahon na para mapatunayan ko kung totoo ba yon o pawang sabi-sabi lang." Kasabay ng paglahad ni Ugay ng mga katagang yan, ay ang pagbuhos niya nito sa mismong bunganga ng nilalang. Paglapat naman ng dagta, nagdulot naman yon ng matinding sakit sa buong katawan ng aswang na nakasakmal sa kanya. Sinubukan pa yung hawiin ng nilalang sa pamamagitan ng kamay nito, pero mas lalo lang lumawak ang nakapitan ng dagta. Dahil sa ganoong pangyayari, halos hindi na nito alam ang kanyang mga gagawin. Kung saan-saan na rin yung tumakbo, hanggang sa bigla na lamang itong matisod at kalaunay ng isay. Ilang segundo pa ang lumipas, nilamon na rin ng apoy ang nilalang na yan, hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Pagsilay naman ni Ugay na patay na ito, hindi na rin siya nagdalawang isip na paslangin pa ang natitira nitong mga kasama. Sugatan man sa paningin ng mga kalaban niya, matapang niya pa rin yung kinaharap. Sa loob pa ng kalahating oras, tanging si Ugay na lamang ang nanatiling nakatayo. Pagsilay naman niyang patay na ang mga ito, may napansin siyang mga kakaibang nilalang na nagmamasid di kalayuan sa kanila. Hindi niya mawari kung anong mga ito, pero base sa kanyang mga nakita, may mga tao roong kalahating kabayo. Yung iba naman, di niya gaanong napansin pa, gawa ng ilang segundo lang din naman ang itinagal ng mga ito. Sa pagkawala naman ng mga nilalang na yan, minabuti naman niyang umupo sa harapan ng mga aswang na kanyang napatay. Pilit sinasariwa noon ni Ugay sa kanyang isipan kung ano ang kanyang ginawa para magwagi sa pakikipaglaban sa mga ito. Halos hindi rin kasi niya sukat akalain na makakaya niyang paslangin ng mga nilalang na yan kahit siya ay nag-iisa. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, agad naman siyang kumonsulta sa matandang na pagtanungan niya. Pagkalahad naman niya rito ng tungkol sa mga nangyari, doon niya na lamang nagpadala din pala ng tulong ang matandang yon. Ayon dito, ang mga engkantong nakita niya pagkatapos ng labanan nila ang humigop ng halos kalahati sa lakas ng mga aswang. Nakaya nila yung gawin, buhat sa nakatuon ng atensyon ng mga ito sa kanya.
Dala ng matinding galit ng mga ito, hindi na nila napansin ang mga palihim na atake. Dagdag pa ng matanda na, inakala ng mga itong gumagamit pa rin sila ng buong lakas nila. Kaya naisip nilang maaaring mas malakas sa kanila itong si Ugay. Ang hindi nila alam, na selyuhan ng mga engkanto ang kanilang kakayahan. Matapos naman itong mailahad ng matanda, labis naman yung nagpasalamat sa kanya. Kung hindi kasi dahil sa kanyang sakripisyo, paniguradong hindi nito maisa sa katuparan ang ganoong plano. Sa makatuwid, ginamit lang ng matanda itong si Ugay para mailatag ang kabuuang plano nito ukol sa pagpaslang sa pamilya ng mga aswang. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, minabuti naman niyang wag na yung pagtuunan ng pansin. Naisip din naman niya kasi, parehas lang silang nakinabang sa mga nangyari. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, mapayapa naman siyang umuwi sa kanila. Dumaan pa ang mga araw, bumalik siya sa kanyang amo para magtanong ukol sa nakabinbin niyang trabaho. Humingi siya roon ng dispensa nang sa gayoy magkaroon siya ng pagkakataon na pabalikin siya nito. Nang mapansin naman ng may-ari ang kanyang pagmamalabis, minabuti naman itong paunlakan ang kanyang nais. Noon ding mismong araw, bumalik na sa trabaho itong si Ugay. Pagdating naman niya sa katayan, nadatnan niya ang 2 binata na mga pamangkin ng amo niya. Bilang nakatatanda, siya ang itinalaga nitong mamahala sa kanilang trabaho. Bago rin yun umalis, mariin naman itong inabiso sa 2 na obligado silang sundin ng lahat ng iuutos ni Ugay. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, ikinatuwa naman niya ito kahit papaano. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang kanyang trabaho sa katayan hanggang sa hindi niya napansin pa na sa ganoong trabaho na pala siya tatanda. Nang mapansin naman yon ng kanyang amo, minabuti naman tong mabigyan siya ng parte ng mga ipapamana nitong ari-arian. Ang nakuha noon ni Ugay, ang siya namang ipinasa niya sa kanyang mga anak. Sa kanyang pananaw, lahat ng kanyang karanasan noong kabataan niya ay naibahagi niya sa kanyang mga anak. Ang gusto niya kasing mangyari noon, maalala pa rin siya ng mga ito kahit siya ay wala na sa mundo. Dahil sa kanyang kagustuhan, magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, alam pa rin ng kanyang mga kaapu-apuhan ang tungkol sa pakikipagsagupa niya sa 7 aswang kontra dagta ng badyang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabing galing nung albularyo, no, yung tumulong sa kanya. Parang lahat pala yun sinet up niya. Tapos ang ginawa niyang pinaka-trap, yung mismong si Ugay. 'Di ba? Pero di ko rin masabi kasi 'di ba nga nagkaroon ng pagtatalo si Ugay tsaka yung katrabaho niya. So siguro nakitang butas yun ng albularyo para sa isip-isip niya na ito na yung katapusan ng pamilyang to. Sakto may nakaaway kayo tapos sa akin lumapit. Isipin nyo ang binigay niya lang na tip, yung mga common na dagta. Tulad nung, andito rin yung makabuhay, di ba? Pero yun yung papatay sa kanila. Pero ang pinaka nagpahina sa mga to talaga, yung mga engkanto. Kasi kalahati na lang ng lakas ng mga aswang na yun yung tangan nila. Di ba? So, ako napaisip-isip ako kanina na, ang bilis namang nagagawa ni Ugay na pahinain o itrap yung mga aswang. Yun pala merong reserbang tulong ng mga engkanto na nagmula sa kaibigan ng albularyo para pahinain yung mga aswang na yun. Kaya para kay Ugay, sobrang dali na lang lahat ng mga pinaggagawa niya. Kasi kalahati ng lakas, sobrang laki ng nawala sa mga aswang na yun. Tapos palihim na atake pa ng mga engkanto. So ikaw, kunyari, ikaw si aswang, hindi mo nararamdaman na ganun ka na pala kahina. Iisipin mo meron talagang tinatangan na matinding gamit tong si Ugay. Pero hindi pala. Sobrang talino ng antingero na yon. Kakaiba. Sobrang kakaiba tong kwento na to na
Parang ngayon lang ako nakapagkwento ng ganito rito na, alam nyo yun, tinapos ng albularyo yung buhay ng mga aswang sa napakadaling paraan, sa napakatalinong plano. 'Di ba? So, props dito sa antingero albularyo na tumulong kay Ugay. Pero saludo rin kay Ugay kasi kahit alam niya mga aswang yung kalaban niya, wala siyang pake. Buong-buo yung loob niyang kinaharap niya yung mga yun. 'Di ba? So, overall, masasabi ko sa kwento, napaka-astig. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.